So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Meron pong mga kumakalat ngayon na photos and picture na magkasama nga po itong si Gloria Macapagal Arroyo at si Vice President Sara Duterte. Kasi guys, separate na picture to pero hindi naman po tayo bobo para hindi natin makita na nasa isang places lang po sila. So ito yung post ni Mark Oxebio ba? Nakalimutan ko yung pilido. Yan yung lalaking ano, nakikita nyo yung background. Pansin nyo? Oh, 'di ba? May printing, tapos merong yung parang cabinet na ano, na wooden. Kita niyan? O tapos, ito din, may picture din si Sara. Kasama, ang lalaking yun, kanina, o ito. Nakikita nyo sa may gilid, ditong banda, kita niyan? Diba, nandyan yung printings, at the same time, nandyan din yung wooden na ano, tawag dito, bintana ba yan, kung ano pa man tawag dyan, wooden door. Basta, yun po. So, mapapansin nga ninyo na nasa isang place, same place, itong si Sara Duterte at ito nga pong si Gloria Macapagal Arroyo. So, bago po ito nangyari, mga minamahal, itong pangyayaring po ito, after po niya, nagmaktol na si Sara Duterte. Bago po siya nagmaktol, nagkita muna sila ni Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon, yung pinaka-question dito, hindi lang din naman ako yung nagtatanong nito. Madami din naman po ang nagtatanong. So yung pinaka-question dito, mga minamahal, meron kayang kinalaman? Ano kaya yung kinalaman ni Gloria Macapagal Arroyo or ni GMA dito nga po sa pagmamaktol, paghimutok, pambabatikos, pangkikriticize, 'di ba? Ni Sara Duterte na hindi natin malaman kung ano na nga ba yung gustong i-insist ni Sara Duterte. Alam mo si GMA talaga, napaka-plastic talaga niyan. Punta-punta sa SONA, sasabihin mo yung galing ni Marcos, palakpak-palakpak. Well, anyway, that is politics. Siyempre, politika pa din. Pero yung punto dito, ba't mo didikitan ang isang taong meron ng kasiraan yung pangalan? Kaya ka nasisira, Sara Duterte. Kaya bumababa yung satisfaction rating mo, yung trust rating mo. Dahil dumidikit ka sa mga basura. Kapag dumidikit ka sa mga basura, meaning nun, gusto mo ding maging basura. Tapos ngayon magagalit ka na ikaw ay tina-target ng mga kongresista, magagalit ka na binabatikos ka ng mga tao. Paano ka hindi babatikusin? Hindi ka nag-iisip sa mga sinasabi mo. So yung pinakatanong ko dito, ano yung kinalaman ni Gloria Macapagal Arroyo dito nga po sa mga recent na action ni Vice President Sara Duterte? Hindi po luma yung picture na yan. Search nyo na lang yung pangalan ni Mark. Search nyo na lang yung pangalan ng lalaking katabi ni GMA. Yan, search nyo mga minamahal, hindi po luma yan. Wala pong luma dyan. Ayoko naman pong, diba sabi ko nga sa inyo, si Mima Alicia ay meron pong credibility. So, hindi ko naman nahayaan na masira yung credibility ko sa inyo, mga minamahal. Diba? Ayaw kong masira yung trust ko sa inyo, mga minamahal. Hindi po ako nagbabalita ng luma or walang katotohanan. Lahat po ng aking binabalita ay totoo. So, ngayon, yung pinakatanong natin dito, naiinis na naman ako, yung pinakatanong natin dito, ano kaya yung naging role at gampanin ni Gloria Macapagal Arroyo dito kay Sara Duterte? Inimpluwensyahan kaya? Ako yung nagtatanong lamang inimpluwensyahan kaya ni GMA itong si Sara Duterte para awayin si PBBM? Ako yung nagtatanong lamang kasi yung una niyang banat, ukol pa lang naman dito sa sa NAIA. 'Di ba? Yun pa lang yung banat niya yung sa security. Tapos biglang nasundan ng flood control, Filipino deserve better. So, ano kaya yung naging impluwensya ni Gloria Macapagal Arroyo dito kay Sara Duterte? Alam naman natin mga minamahal na itong si Gloria Macapagal Arroyo ay manager ni Sara Duterte. Bakit? Sino ba mga minamahal ang nagkampanya kay Sara Duterte sa early campaign? Walang iba kundi si GMA. Yung
tawag dito, sararan. 'Di ba? Sino yung nagkampanya nun? Walang iba kundi si GMA. So malaki yung pagkakautang na loob ni Sara Duterte dito kay GMA. Talagang magkabaro yung dalawang yan. Ito namang si Little Girl hanggang ngayon hindi pa din natatapos yung kanyang pag-aambisyon. Naging presidente ka na lahat-lahat, nag-aambisyon ka pa din. Pinatalsik nyo na nga si Pantaleon Alvarez eh. Oo mga minamahal, totoo yun. Pinatalsik po ni Sara Duterte at ni Gloria Macapagal-Arroyo itong si Pantaleon Alvarez bilang Speaker of the House. House Speaker nung panahon ni former President Duterte. Kaya nga nagtampo si Pantaleon Alvarez eh. Ewan ko ba dito kay Pantaleon Alvarez na hanggang ngayon kumakampi pa din dito sa mga Duterte. Isinuka na siya, nagpupumilit pa din na lumugar sa mga Duterte. 'Di ba? Isang malaking kabulshitan 'yun. Sinuka ka na, kumbaga tinai ka na. Tapos babalik ka pa doon? Hindi ka ba naiya noon, Pantaleon Alvarez? Tapos makikita namin, friends na naman ulit kayo. At alam nyo naman mga minamahal, yung history ni Gloria Macapagal-Arroyo. Mahilig to sa destabilization plot. Mahilig to sa distab effort. Mahilig tong tawag dito, gumawa ng mga fabricated stories. Mahilig tong manira, di umano. 'Di ba? So ngayon, baka posible, ako'y nagtatanong lang ha, baka posible nga pong naiimpluwensyahan na ni Gloria Macapagal-Arroyo itong pag-iisip, itong behavior, itong nagiging action ni Vice President Sara Duterte. Kasi syempre, 'di ba? Itong si GMA noon, naghahangad din na maging House Speaker. Sila yung naglibot ni Sara Duterte na ipatalsik itong si House Speaker Martin Romualdez. Ito namang si Romualdez, hindi nagpatinag. Pinanindigan niya, gusto ko maging House ako lang. O ano yung nangyari? Nagkanda leche-leche na. To the point na si Sara Duterte umalis sa lakas CMD hanggang sa umabot yung tambaluslos issue. Hanggang sa nagkasira-sira na. Yung pinakaugat ng lahat ng ito, mga minamahal, walang iba, itong si Little Girl. Sinira ni Little Girl ang relasyon ng Uniteam. Siya yung nakasira dyan. Di ba dahil sa kanyang pag-aambisyon? Kasi nagawa na nga nilang mapatalsik si Pantaleon Alvarez noon. Inuulit nila. Tinatry nilang ulit gawin kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi umubra. Si Sara, kumampi dito kay Little Girl. Ano yung nangyari? Nagkawatak-watak hanggang sa umabot na sa punto na ito na. Umabot na sa bangag, pulboronic, criticism, hanggang umabot na sa puntong ito na sirang-sira na ang Uniteam. Hindi naman yan masisira kung hindi dahil kay GMA. Kung hindi dahil padalos-dalos din ang naging desisyon ni Vice President Sara Duterte, hindi po mangyayari ang lahat ng ito. So yung dapat sisihin sa mga bagay na ito ay walang iba kundi si GMA. Pero nakalipas na yan. Choice din naman kasi ni Sara Duterte ang magpagamit. So ngayon, alam mo na ginamit ka noon, magpapagamit ka pa ulit ngayon? Nako VP, hindi ka talaga karapat-dapat maging presidente kasi ang tawag sa'yo puppet. Wala kang sariling desisyon. Wala kang sariling tawag dito decision making. 'Di ba? Nakadepende ka sa iba. So you are not deserving to be the president, to be the next president of the Republic of the Philippines kasi wala kang sariling utak. Nakabase ka lang sa mga nakapaligid mo. Hindi yun yung totoong leader. Ang totoong leader yung mayroong sariling pag-iisip, mayroong sariling desisyon na nabubuo. Hindi yung umaasa lang dyan sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi yun ganun. So, kayo mga minamahal, ako'y nagtatanong lang sa palagay nyo, ano yung kinalaman dito ni Gloria Macapagal-Arroyo sa paghimutok ni Sara Duterte? Again, ako po ay nagtatanong lamang. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.